So mga kababayan, may nag-send sa akin ito kanina. Si Alexandra yata nag-send sa akin ito kanina. Sabi niya, "Coach, paki-ano nga, paki-debunk nga 'to, ganyan, 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 ganyan." At so pinanood ko naman yung video. Two things I can say, pero mamaya ko na sasabihin. Oo. At, ito yung video, ito yung title, ayan, no? Professor Kalilong, kumbinsidong maaabsuelto si VP Sara Duterte sa impeachment complaints sa Senado. Yun ang sinabi ng isang lawyer, political analyst, and professor. If I'm not mistaken, sa UST siya nagtuturo. Oo. Tingnan natin. Pakinggan natin. Baka may point. Alam niyo naman ako, open-minded ako. Alam niyo naman yan. Pakinggan natin. Baka may punto. Ito na. Ang ihain laban kay VP Sara, kumbinsido ang isang political analyst na maaabsuelto ang vice-presidente. Ang pagkilos daw kasi ng Senado sa survival nakadepende. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye. Magdadalawang linggo na, buhat ng may maisampang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa naikakalendaryo para maisama sa agenda of the day sa regular session ng Kamara. Tingin ng political analyst na si Froilan Kalilong, maaring may kinalaman ito sa mga numero sa Senado. I think they're really looking at the numbers right now. And for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon Okay, sige. Tapusin ng natin. Senado, Sige. 15 ang nasa majority. Siyam naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung Okay. Ngayon mga kababayan, ang sabi ni Professor Kalilong, they're looking at the numbers. Okay. I'm not sure who's looking at the numbers. Maybe it's the Congress. Pero mga kababayan, ministerial kasi yan eh. So, regardless of whether the numbers in the Senate are bad or good, it does not matter. Kailangan no aksyonan yan. Lalo ngayon na ang Supreme Court ay merong desisyon na kumontra sa proseso na ginawa ng Kamara de Representante. And in fact, meron ako nabasang balita kanina na ang sabi, si Tino na naman ang nagsasalita, si Tino. Sabi niya, wala rong umiikot para maghingi ng tawag dito, humingi ng fast track impeachment. Wala rong umiikot para humingi ng fast track impeachment. Oo. I mean, so what? Two things mga kababayan, no. Unang-una, yung sa hindi pa naisusumite sa Committee on Justice kasi if I'm not mistaken, merong 13 session days. At right now, walang session ng Congress. Both Senate and the lower house. Kailan ba ang balik nila? Wala silang session eh. So, if I'm not mistaken, parang February 20 something pa, 26 or 27 yata. Yung tawag dito, yung deadline for the submission of entries. Oo. Pero may 3 na naka-file na impeachment complaint. Okay. Ngayon, personally, my opinion is this. Hindi muna magsusubok ang House of Representatives ng fast track impeachment. Lalo na sobrang pinahirapan yung proseso ng fast track impeachment. So, I don't think it will work yung fast track impeachment. Hindi ngayon.
Hindi ngayon. Um, I think ang mangyayari diyan will be Committee on Justice. The route will be on the Committee on Justice. Mm. Kasi alam niyo mga kababayan, yung Committee on Justice na route, may ano yan, may two-edged sword yan. Mm. Kasi sa Committee on Justice, mapag-uusapan yung facts. Mapapublicize yung facts. Oo. Hindi katulad nung sa fast track impeachment na nakaraang taon, ang nangyari, nagulat na lang tayo doon sa kung ano yung laman. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan, kapag dinaan nila yan doon sa Committee on Justice route, parang nung nangyari kay PBBM, lahat ng articles of impeachment pag-uusapan. Tapos, babalangkasin lahat yun. Babalangkasin. Alam nyo naman ang pagbabalangkas, di ba? Mapag-uusapan yung validity ng sufficiency ng form and substance ng impeachment complaint. Nakita nyo naman yung ginawa sa kaso ni PBBM na talagang inisa-isa nila. Inisa-isa nila kada provision. Hindi ba? So, the safest route right now is to go through the Committee on Justice. Mm. So, ang basa ko dyan, mga kababayan, idadaan talaga nila yan sa Committee on Justice. Yan ang basa ko dyan. Hindi na nila yan padadaanin sa fast track impeachment. Hindi na. Not right now. Baka sa mga future presidents pwede. Pero dito sa ngayon, hindi. Kay Sara Duterte. And mga kababayan, if I'm not mistaken, pati itong si Congresswoman Jervy Luistro, medyo iffy rin siya doon sa idea ng fast track impeachment. The safest route really is through the Committee on Justice. At para dalhin man sa Korte Suprema, wala masyado effect. So, ang basa ko dyan, sasagarin nila yung 10 days na maipasok siya sa order of business and then 3 days para maisumite sa Committee on Justice. Sasagarin nila yon. Sasagarin nila yon. Hindi nila mamadaliin yan. Tapos, malamang sa malamang, ang ginagawa nila ngayon is pagbigay baka binigyan na ng kopya yung lahat ng congressmen ng impeachment complaints para pag-aralan na nila. Tapos kukuha na ng mga verification signatures na na-receive, tapos na pinag-aralan, binasa, etc. etc. So, malamang sa malamang, ganyan ang ginagawa nila ngayon habang nakabakasyon. But really, the fast track impeachment will not work. Mukhang hindi mo na sila magka-fast track. Committee on Justice raw tayo. Talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 15 ang nasa majority. 9 naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung susumahin, 16 na boto ang kailangan. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jimboy Estrada, maari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Totoo yan. Po kasi ng ating batas, a senator under arrest can technically retain yung kanyang seat unless may conviction na with finality o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a 2/3 vote. So in the short term, the Senate will remain intact. Naniniwala naman si Professor Calilong na uusad sa full impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. Pero kung sakaling umabot man anya ang botohan sa kung iko-convict o hindi ang VP, mas malamang na ma-acquit ito
dahil hindi aabot sa 16 ang boboto para i-convict si Duterte. Magugunitang noong unang bahagi ng 20th Congress, 19 ang bumoto para i-archive ang naunang impeachment sa VP. Kasama na rito ang karamihang nasa kasalukuyang mayorya ngayon. True. Gaya na Majority Leader Mig Zubiri, Senators Loren Legarda, JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin at Rafi Tulfo, magkapatid na Mark at Camille Villar. I highly doubt it if they could still muster enough strength to actually file another impeachment complaint by next year. Kasi sa ngayon pa lang nararamdaman na ng ating mga kababayan, may impeachment fatigue na po tayo eh. Mawawala na ng traction yan because the president is already entering the lame duck phase of his presidency. Umaasa naman si Kalilong na hindi hahantong ang administrasyon sa pananakot sa ilang nasa minorya na may kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal para himuking lumipat sa mayorya o bumoto para sa conviction kapalit ng pagbinbin ng kanilang kaso. Para sa Agenda Weekend, Okay. Tanong ni Mike Coons, hindi ba pwede arestuhin habang nasa session ng Senado? Merong misnomer or misunderstanding na sinasabi nila hindi pwedeng arestuhin ng senator habang naka-session. That is true partially. Totoo naman yon partially. Hindi talaga pwede. Pero, for offenses that are punishable by 6 years below. So, ibig sabihin, kapag ang kasalanan na ang kaso, ang penalty sa kaso ay 6 years pababa, may immunity ang senators, ang member of Congress. Hindi siya pwedeng arestuhin while Congress is in session. Okay. But if the penalty is above 6 years, yun yung exception eh. Kahit punta tayo sa Constitution, Article 6. Andun yun. So, although hindi pa nangyayari yun, never pa nangyari na inaresto ng while in session, pwede namang may first time. Pwede naman magkaroon ng first time eh. Diba? This could be the first. Oo. Anyway, so yun. So, pwede naman mangyari yun eh. Oo. Ngayon, mga kababayan, totoo ba na maa-acquit si Sara Duterte? Personally, I think it's a 50-50 gamble. Well, hindi ako kasing sure ni Professor Kalilong na maa-acquit siya. No. I think politics will happen. I think politics will happen. Bakit? Balikan natin yung senador. Okay. So ito yung bagong composition ng Senate. So we have SP Tito Soto as the Senate President, and syempre dahil yung mga nasa majority, sila yung merong mga mas marami nasa majority. Yung mga bumoto sa kanya bilang maging Senate President, sila ngayon yung kasama sa majority. Okay, so there's a total of 15 majority. Ngayon, meron ka pa ring siyam na minority. Oo, ba't 6 lang to? Dapat siyam. Parang kulang to. Bato de la Rosa, Bongo, Escudero, Jinggoy. Wala si Joel. Ba't wala si Joel? Ito kasi sa taas. Ito pala yung kulang sa taas. 3, ayan. Sa taas pala kasi. Sorry naman. Ayan, so ito yung 3. Siyam silang lahat. Si Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, Rodante Marcoleta, tapos meron ditong 6 sa ilalim. Okay. Ngayon, mga kababayan, napansin nyo, sinabi nung reporter kanina, na sana huwag gamitin yung mga kaso para mabaliktad yung magiging boto ng mga minority. Kasi, mga kababayan, it is a real possibility.
It's a real possibility. Paano? Kahit ang majority tatamaan. Oo. Pag gumalaw ang admin, pati ang majority tatamaan. For sure. No joke. No joke. Paano? Si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, oo, pareho silang may kaso. Ay, hindi. Ito pala. Ay, hindi. Ito. Saan na ba yun? Asan na yun? Anyway. Pareho silang may kaso sa sa DOJ. So, ang DOJ ngayon, mga kababayan, iniimbestigahan si Jinggoy Estrada at saka si Joel Villanueva related sa flood control. Related yan sa flood control. Ngayon, mga kababayan, that will weigh on their heads. Pag in-approach sila, pag kinausap sila, pwede maipag-negotiate. Diba? Palagay nyo ba hindi nagne-negotiate sa mga ganyan? Baka nakakalimutan nyo yung nangyari kay tawag dito, kay Chief Justice Corona. Di ba? May mga negotiation nagaganap dyan. Baka totoo lang tayo. Di ba? Tayo sa totoo. Baka real tayo. Ngayon, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, tatamaan na yan, sure ball na yan. Tatamaan na yan. Kasi meron testimonya galing kay Bernardo. Diba? May testimonya galing kay Bernardo. So, tatamaan na yan. Oo, tatamaan na yan. Sure ball na yan. Ngayon, si Chis Escudero, tatamaan din yan. Bakit? Kasi ang tumatarget naman sa kanya, ombudsman. Hindi DOJ. Ombudsman ang tumatarget kay Chis. So, effectively, mga kababayan, pilay ka na ng 3 boto. Hindi ka na sure agad 50-50. 50-50 ka na doon sa 3 boto. Sure yan. Sure yan. Kasi the threat or the idea of them going through a protracted litigation, sakit sa ulo yan. Sakit na sa ulo, sakit pa sa bulsa. Imagine, yung ninakaw mo, mauubos lang sa abogado. Tapos, mga babayan, so ayan na yung tatlo, di ba? Pilay ka na. Pilay ka rin sa dalawa, kay Bato de la Rosa at kay Bongo. Kasi kahit na senador sila, nagtatago. Si Bongo, may plano pa lang daw magtago. Si Bato de la Rosa, nagtatago na. So, pilay ka na agad dyan. Paano sila makaka-attend ng proceedings? Di ba? So, dito pa lang, 1, 2, 3, 4, 5, pilay na agad ang minority. May alas agad ang administration sa mga senador. Okay. Ngayon, huwag nating kalimutan si Rodante Marcoleta. May admission siya na he committed perjury. May admission siya. So, most probably, merong COMELEC case na gugulong sa kanya. Hindi lang natin alam kung ano na nangyari. Pero, hopefully, maglabas ng decision ang COMELEC kasi masyadong matagal. Masyado na matagal, 2 buwan na. Pero may hawak din dyan ng administrasyon. Okay. So, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 agad yun, guys. Ay, shucks. Sorry. 6 agad yan. Di ba? Ngayon, meron ka ring hawak sa majority.
Sa majority, mga kababayan, may mga posible kang mga traidor dito. Ang mga posibleng traidor dito, si Camille Villar, si Mark Villar, Loren Legarda. Lito Lapid, pwede rin. Bam Aquino, pwede rin. Eto si Raffy Tulfo tsaka Erwin Tulfo, yung dalawa na yan, kung saan na majority dun sila. Sherwin Gatchalian, parang 50-50 to eh. Kasi dun sa pag-archive, parang ano siya eh. Parang umayaw siya dun, di ba? Si Subiri, si Subiri, tsaka to si JV Ejercito, 50-50 rin yan. Okay. Ngayon, dito sa majority, mga kababayan, kay Loren Legarda, may hawak ka na. Hawak mo na sa leeg yan. Paano? Doon sa anak niya. Sa anak niya. Hawak mo na sa leeg yan. Si Loren Legarda. So medyo mahihirapang gumalaw na rin to si Loren Legarda. Camille Villar at saka Mark Villar. Kinasuhan na rin sila sa SEC. May kaso sila ngayon. Insider trading. Tsaka fraud. So, hawak mo na rin sa leeg yan. Francis Pangilinan, Risa Ontiveros, alam natin gusto niyan ma-impeach si Sara Duterte. Sure yan. Alan Peter Cayetano, ang maiiwan na lang sa minority, si Alan Peter, si Amy, si Robin. Yung iba, hawak sa leeg ng administrasyon. Loren Legarda, hawak sa leeg. Mga Villar, hawak sa leeg. Tulfo, kung saan mas marami, or kung saan ang utos, doon sila. Sherwin Gatchalian, 50-50. Zubiri could possibly vote for Sara Duterte. JV Ejercito, feeling ko to si JB, depende sa usap. Depende sa usap. Oo. Si Bam Aquino, dahil sa position niya na dapat litisin daw muna yung mga tawag dito, war on drugs dito sa Pilipinas, posible mag 50-50 din yan. But the point is, ito 50-50 rin to dahil kay Alan Peter. Tsaka di ba, Chinador yan si Pia Cayetano. Chinador yan Pero at least itong si Zubiri, si Ejercito, si Gatchalian, medyo malleable yan. Pag sinabi natin malleable, medyo madaling mahilot. Nahihilot yan. So, kahit 50-50 sila, siguro depende sa usap. Or, depende sa pressure. Depende sa pressure. Si Zubiri, mahina sa pressure yan. Si JV, medyo matibay sa pressure to si JV. Sherwin Gatchalian, medyo mahina to sa pressure. Si Lito Lapid, ito si Lito Lapid, wild card to kasi siya yung siya yung naglabas nung resulta nung Blue Ribbon Committee report. Siya yung nag-leak. So, wild card to si Lito Lapid. But again, for the most part, ang iniisip niya survival si Lito Lapid. So, for the most part, feeling ko kung saan na majority, nandun siya. So, ang pwede nating hawak sa mga tulad ni Subiri, Ejercito, Sherwin Gatchalian ay re-election sa 2028. Kasi mga babayan, si Legarda rin actually, pati si Legarda. Erwin Tulfo, ganun din. Pia Cayetano, kaka-elect lang dyan. So, yun ang dyan, yun ang pressure naman sa kanila. Kung kakampi sila kay Sara Duterte, sigurado mababash sila ng sambayan ng Pilipinas. Oo. At wala na magtatanggol sa kanila. Sigurado yan.
Kapag kumampi sila kay Sara Duterte, they'll be signing their political death note. Oo. Kasi career suicide ngayon si Sara Duterte. Sabi ni Risa Ontiveros, ang formidable na opponent sa sa 2028 si Sara Duterte. Well, kasi siya pa lang naman kasi talagang tinitignan ng mga tao. Wala namang iba. Pag tinanong mo yung mga ibang politiko, sabihin lang, "Hindi, wala akong intensyon, etc., etc. Wala akong plano, blah, 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 blah." Siya lang naman kasi nagsabi na gusto niyang tumakbong presidente. So, in the absence of other potential candidates, wala talagang pagpipilian ng mga tao. 'Di ba? So, ako parang hindi pa ako sold na siya talaga yung strongest. Right now, she is the strongest because she has no opponents. Gets yung ibig ko sabihin? Kung wala kang kalaban, feeling mo ikaw talaga pinakamalakas. Wala kang kalaban eh. 'Di ba? Pero ito mga kababayan, tanungin ko sa inyo. Kung may endorsement power ba talaga si Sara Duterte, bakit hindi niya naipanalo lahat ng mga inendorso niya noong 2028? 2025? Yung mga congressmen, nakakampi niya. Yung mga senador, nakakampi nila. Hindi naman na naipanalo lahat eh. Ang naipanalo naman nila yung mga sikat na. Di ba? So, alam nyo mga kababayan, yung hindi rin hindi rin guarantee na porke ikaw tatakbo sa slate ni Sara Duterte or nag-curry ka ng favor para kay Sara Duterte, mananalo ka. Mm. Sabi ni Nongski, wag niyo kalimutan may hawak pang INC si Sara. I don't think the INC are real block voters. Mm. Totoo lang. Sinasabi lang nila yan. Pero I don't think they are true blue block voters. Mm. And besides, mga babayan, ilan ang botante? Last elections, 55 million. 70 million registered voters. 55 million ang turnout. INC is how many? How many voters do they have? 1.5 to 2 million sagad. So, but basag-basag pa yon. Sinasabi lang nila, syempre, kilala sila sa ganun, so ina-announce sila na may block voting sila. Pero, I don't think the INC per se can win Sara Duterte. Mm. Paano ko nalaman? Kasi anecdotally, sinasabi sa akin ng mga kilala kong INC, hindi nila sinusunod yung block. Mm. But that's anecdotal. So, pag may kilala akong INC, sabihin nila, oo, sinasabi lang nila pero hindi kami sumusunod. Yun. So, anyway. So, hindi pa rin ako, hindi ako convinced na INC alone can, they can help, pero, I mean, not everyone. Mm. So, on a personal level, personal opinion ko lang, I think, yung mga kaso can heavily influence the impeachment. Mm. Yun yung mag-i-impluwensya sa impeachment. Kaya ako, mga kababayan, hindi pa ako tumataya na maa-acquit si Sara Duterte. Iintayin ko yung impeachment trial. Kasi right now, sure ako aabot yan na impeachment trial. Sure ako dun. And even if ma-acquit siya sa impeachment trial, sabihin natin ma-acquit. Oo.
Kapag lumabas na yung katotohanan tungkol sa mga kabalbalan ni Sara Duterte, do you think makukuha pa rin niya yung 32 million na nakuha niya nung 2022? She won't. Ngayon pa nga lang hindi na niya kuha yung 32 million, guys. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, hindi na niya kuha yung 32 million. Kasama ako doon sa 32 million At ayoko na siya iboto sa susunod kung makakaroon man susunod nila. It will be a privilege for me to not vote for Sara Duterte. Yan ang mindset ko ngayon. Yan ang mindset ko ngayon. Kapag hindi ko binoto si Sara Duterte, mahal ko ang bansa. No joke. Yan ang mindset ko ngayon. Kapag hindi, mahal mo ang bansa kapag hindi mo binoto si Sara Duterte. Kasi pag binoto mo si Sara Duterte sa 2028, traidor ka sa Pilipinas dahil in-embrace mo na naman ang China. So ako, yung pagmamahal ko sa Pilipinas, ang nagtutulak sa akin na hindi iboto si Sara Duterte. No joke. No joke. Alam niyo nakakatawa dito sa comment sa comment section nitong bilyonaryo ng bilyonaryo. Ganyan. Lahat sila Sara Duterte for 2028, blah blah blah, Sara Duterte for 2028. Ilan lang naman 'to? 422 comments. Seriously? Di ba? Baka mga troll farms pa yan Never again sa Duterte, mga kababayan. Yan ang mindset ko ngayon. At tatanawin ko bilang isang bilang act of patriotism ang hindi iboto ang kahit sinong Duterte at kahit sinong kaalyado nila. Nagpakilala na sila mga traidor sila sa bansa Kung meron man ako isang gagawin na magpapakita ng aking pagmamahal sa bansa, iyon ay ang hindi pagboto sa kahit sinong Duterte at sa kahit sinong kaalyado nila. No joke. No joke. No joke. Kaya ako, mga kababayan, as far as the impeachment is concerned, personally, magkaroon lang ng impeachment trial, happy na ako. Impeachment trial lang, happy na ako, guys. No joke. Promise. At excited na akong mabuksan yung mga bank accounts. Excited na ako na ilabas nila ebidensya nila tungkol kay Mary Grace Piatos, kung paano nila ilulusot yung sarili nila dun sa pansisinungaling sa AFP. Excited na ako mabuklat yung COA Notice of Disallowance, etc. etc. Gusto ko na makita lahat yan. Gusto ko na makita yung katotohanan sa likod ng korupsyon na ginawa ni Sara Duterte sa Office of the Vice President at sa DepEd. Excited na ako makita kung paano niyan nilinlang at tinraidor ang pagtitiwala nating lahat. Excited na ako makita yan, guys. Kaya again, mga kababayan, ituturing ko na pagmamahal sa Pilipinas ang hindi pagboto sa mga Duterte at kahit sinong kaalyado nila. Pagmamahal sa bansa yun, mga kababayan. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Magkita-kita po tayo sa ating live stream tomorrow. God bless everyone and see you in our next live, right? Bye everyone. See you. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?